Naisip mo na ba kung paano parang yung isang malinaw na mensahe, yung katotohanan ng ebanghelyo, pwedeng unti-unti talagang lumabo. Yung halos hindi mo namamalayan na, yung ipinapangaral pala iba na, medyo iba na sa orihinal. Ito yung sinasabi nilang tahimik na panganib, isang hamon talaga sa bawat henerasyon. Ngayon, sa pag-usap natin, sisilipin natin tong hamon na to. Yung pagpapanatili ng katatagan ng doktrina. Lalo na kapag, alam mo yun, yung simbahan ay nasa isang partikular na kultura tulad ng mga indigenous settings, di ba? Paano nga ba mananatiling tapat sa katotohanan, pero at the same time, may papahayag mo ito sa paraang tumatagos talaga sa puso ng kultura? Gagamitin natin yung mga material na shiner mo para mahimay natin to. Kaya kung interesado ka malaman kung paano ba naglalaro itong pananampalataya at kultura, alam mo na, minsan nagbabanggaan, minsan naman nagtutugma, nasa tamang lugar ka. Kasi tutulungan ka namin tuklasin yung mga susi para sa isang matatag, makabuluhang pananampalataya. Yung hindi basta-basta kung mga natatangay ng agos ng panahon o ng mga impluensya sa paligid. Kaya sige, samahan mo kami. Susubukan kong ilatag yung mga kapansin-pansing ideya mula sa sources. At syempre, kasama natin ang ating eksperto para bigyan tayo ng mas malalim na analysis at, yun nga, konteksto. Sige, umpisa na natin ang paghimay. Yung unang konsepto na lumitaw sa mga material ay itong tinatawag na pagkaanod ng doktrina. Doctrinal drift, na hindi raw ito yung biglaang pagtalikod. Hindi ganun. Kunti mga maliliit, halos di kapansin-pansing pagbabago lang. Oo, at yun mismo ang dahilan kung bakit siya mapanganib. Kasi hindi siya lantarang pag-atake eh. Kaya madaling makalusot. Nagsisimula to minsan sa mga bagay na parang, inosente lang. Halimbawa, yung mga kanta. Ang ganda ng tono, 'di ba? Napaka-uplifting pakinggan. Pero kung susuriin mo yung laman, yung lyrics, medyo manipis na pala sa teolohiya. Parang kulang na. O kaya yung mga sermon. Nakafocus sa pagbibigay ng inspirasyon, yung mga feel-good moments. Okay naman yun. Pero kung kulang na sa pagtuturo ng mga pundasyon ng pananampalataya, ay yun. Pati yung mga tradisyon. Baka dati may malalim na kahulugan pero ngayon parang nasanay na lang gawin, hindi na naaalala yung diwa sa likod nun. So parang daan-dahan pang paglayo sa sentro, ganun ba? Hindi mo na mamalayan, medyo malayo ka na pala sa pinanggalian mo. Eksakto. Ganun nga. At isang partikular na panganib na binabanggit sa sources ay kapag yung mabilis na paglago ng isang simbahan o kilusan, lalo na sa mga bagong tatag or sa mga cross-cultural settings, ay hindi nasasabayan ng matibay na pundasyon sa teolohiya. Ang resulta, marupok na paglago. Alam mo yon, maganda tingnan sa labas, maraming tao, masigla yung programa. Pero yung katatagan ng paninindigan ng mga miyembro, medyo mahina na pala. Nagkakaroon din ng mga leader na, oo, napakasigasig nga, pero kulang sa malinaw na gabay mula sa kasulatan, di sapat yung sigasig lang. At yung pinakamalala siguro, isang komunidad na sa panlabas ay mukhang buhay na buhay pero hindi na pala talaga nakaugat sa tunay na aral ni Kristo. Ito ba yung sinasabi mong mas matindi pa kapag nasa mga katutubong konteksto? Yung nabanggit mong syncretism kanina. Oo, doon mas magiging komplikado. Kasi sa mga indigenous context, meron ng mga dating hang malalalim na paniniwala at kaugalian, di ba? Ang challenge talaga is i-contextualize yung ebanghelyo, ipahayag siya sa paraang maiintindihan at magiging makabuluhan sa kultura nila. Pero grabe, napakanipis ng linya sa pagitan ng tamang contextualization at nung mapanganib na paghahalo ng mali. Yun yung syncretism. Yung parang naghalo na yung luma at bago, pero hindi sa paraang nagpapalinaw ng ebanghelyo, kundi nagpapalabo pa nga. Delikado. May magandang image dito na ginamit sa sources yung angkla at agos. Anchor and current. Ang angkla raw, yun yung hindi natitinag na katotohanan ng kasulatan. Yung ating pinagkakapitan. Tapos yung agos, ito yung mga puwersa ng kultura. Yung mga nakasanayang paniniwala. Pati mga espiritualidad sa paligid na pwedeng, alam mo yun, magpatanggay sa atin palayo sa pundasyon kundi tayo mag-iingat. Naalala ko tuloy yung kwento doon tungkol kay Pastor Elias, yung batang leader sa isang liblib na community.
Saka si Lolo Tiberio, yung tagapagsalaysay nila. Oo. Yung sitwasyon na nagkukwento si Lolo Tiberio tungkol sa espiritu ng ilog, yung kailangang suyuin para daw magkaroon ng magandang ani. Tapos si Pastor Elias, nararamdaman niya yung tension. Kasi parang may pagkakahawig sa turo tungkol sa pagtitiwala sa Diyos, sa provision niya, pero hindi yun eh. Iba. May ibang espiritu na pinapahalagahan, may ibang kapangyarihan na kinikilala bukod sa Diyos. Ayun, yun ang simula ng potential syncretism. Kaya pala napakahalaga nitong kasunod na punto, yung pangangailangan para sa matibay na pundasyon. Sinasabi sa mga material na ang katatagan daw nangangailangan ng pag-angkla doon sa mga bedrock, mga pangunahing katotohanan ng pananampalataya. Ito yung hindi pwedeng mawala o mabago. Kung wala ito, parang totoo nga, nagtayo ka ng bahay sa buhanginan, mukhang okay sa una, pero pagdating ng bagyo, wala na. At dito talaga pumapasok ang kahalagahan ng mga pangunahing doktrina. Hindi ito para lang maging intelektual tayo or alam mo yon, pang seminaryo lang. Ito yung tinatawag nilang load-bearing walls. Yung mga haligi na sumusuporta sa buong istruktura ng ating pananampalataya. At ang ganda nito, magkakaugnay sila. Hindi mo pwedeng tanggalin ang isa nang hindi naaapektuhan yung iba. Critical. Halimbawa, unang-una, napakahalaga ng tamang pagkaunawa sa kalikasan ng Diyos. Sino ba siya? Ang Biblia, pinapakilala siya bilang isang Diyos na umiiral sa tatlong persona, Ama, Anak, at Banal na Espiritu, Trinitarian, di ba? At yung mga katangian niya, banal, makatotohanan, maawain, magpagmahal, ito yung basehan ng lahat. Gets. So, kung mali ang pagkakilala mo sa Diyos sa simula pa lang, malamang mali na rin lahat ng kasunod. Ganun ba yun? Malaki ang posibilidad. Malaki talaga. Tingnan mo tong ikalawang haligi, ang persona at gawa ni Kristo. Kung ang tingin mo kay Jesus ay isa lang dakilang guro o propeta, pero hindi mo siya kinikilalang lubos na Diyos at lubos na tao, iba na yung ibanghelyo mo. Kasi ang kaligtasan, ayon sa kasulatan, ay nakasalalay mismo sa kanyang perpektong buhay, sa kanyang kamatayan. Bilang kapalit natin. Oo, bilang kapalit natin para sa kasalanan at syempre sa kanyang muling pagkabuhay. Kung hindi siya Diyos, walang bisa yung kanyang sakripisyo. Kung hindi siya naging tao, hindi niya tayo matutubos. Ganon ka-critical yun. Malinaw yun. Malinaw. At mukhang konektado rin yan doon sa ikatlong haligi na binabanggit yung autoridad ng kasulatan. Kasi saan natin nakukuha lahat ng katotohanan ito tungkol sa Diyos at kay Kristo? Sa Biblia, di ba? Tama, yun nga. Ang Biblia bilang kinasihan ng Diyos, sapat at may pinakamataas na otoridad sa ating buhay at pananampalataya. Hindi ito basta libro lang ng magagandang payo or suggestions. Ito ang salita ng Diyos. Kung hindi ito ang ating final authority, anong magiging basehan natin? Sarili nating opinyon, yung sinasabi ng kultura, delikado yun. At konektado pa rin dyan yung pag-unawa sa realidad ng kasalanan at pangangailangan ng pagtubos. Kung hindi natin nauunawaan kung gaano kaseryoso ang kasalanan, yung pagkahiwalay natin sa Diyos, hindi natin makikita yung tunay na lalim ng pangangailangan natin kay Kristo bilang tagapagligtas. At syempre, panghuli, yung pag-asa sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Ito yung nagbibigay ng direksyon at layunin sa ating buhay ngayon at sa mission ng iglesia. Ito yung ating endgame kumbaga. Okay. So itong limang ito, kalikasan ng Diyos, persona at gawa ni Kristo, otoridad ng kasulatan, kasalanan at pagtubos, tsaka yung pag-asa sa kabilang buhay, parang ito na yung mga non-negotiables, yung mga hindi pwedeng ikompromiso kahit pa sabihin natin para umangkop sa kultura. Iyan mismo ang punto. Iyan talaga. Ito ang mga angkla natin. Ito yung pundasyon. Ang pagpapahina o pagbabago sa aliman dito ay hindi lang maliit na issue. Para mong tinatanggal ang isang pundasyon ng gusali. Seryoso yun. Maaaring hindi agad gumuho, pero siguradong manihina ang buong estruktura. Hindi tatagal. Para sa iyo na nakikinig, ahalanin tandaan na yung pag-unawa sa mga to, hindi lang to para sa mga nasa ministry o mga pastor. Ito'y para sa personal mong katatagan. Paano ka makakatayong matibay sa pananampalataya mo kung hindi malinaw sa iyo kung sino ba talaga ang Diyos na sinasampalatayanan mo?
Ano ba talaga ang ginawa ni Kristo para sa'yo? Saan ka kakit para sa katotohanan? Ito yung balangkas na nagbibigay buhay at direksyon sa ating lahat. Okay, balikan natin ngayon yung syncretism. Kasi mukhang dito madalas nakakaroon ng problema, lalo na kapag pinag-uusapan yung kultura at pananampalataya. Nabanggit mo kanina na ito yung paghahalo. Pwede mo bang i-explain pa ng kahunti kung paano to nangyayari at bakit nga ba to delikado? Sige. Ang syncretism kasi, madalas gaya ng sabi natin, banayad. Kaya hindi agad napapansin. Hindi ito yung tahasang pagsasabi na, ay mali ang Biblia. Hindi ganon. Sa halip, ito yung pagdaragdag o paghalo ng mga paniniwala o gawi mula sa kultura doon sa Kristiyanong pananampalataya na ang resulta nababago na yung tunay na mensahe, nawawala yung esensya. Halimbawa, sa isang kulturang malakas ang paniniwala sa mga espiritu o mga ninuno, baka tanggapin nila si Jesus, oo, pero ang tingin sa kanya ay isa lamang sa maraming makapangyarihang espiritu. Marahil, siya yung pinakamalakas na bago, na idadagdag lang nila sa dati na nilang pantheon ng mga espiritu. Gets mo? Hindi siya kinikilala bilang taning Panginoon at tagapagligtas. Yun ang crucial difference. So parang Jesus plus, ganun, Jesus plus mga dating anito o Jesus plus mga dating ritual, parang ganun ba? Pwedeng ganun ang dating. O kaya naman, pwedeng gamitin yung mga Kristiyanong termino, pero iba pala ang kahulugan sa isip nila. Sasabihin nila Diyos. Pero ang konsepto pala sa isip nila ay yung dating nilang supreme being na malayo. Hindi personal, hindi yung Diyos ng Biblia. Sasabihin kaligtasan, pero ang ibig sabihin lang pala ay kaginawahan dito sa buhay na to o proteksyon laban sa masasamang espiritus, hindi yung pagliligtas mula sa kasalanan at walang hanggang paghuhukom. May isang source na ginamit yung imahe ng lobo na nagpapanggap na tupa. Mukhang kabilang sa kawan, parang Kristiyano, pero iba pala ang kalikasan at layunin. Nakakatakot? O nga, grabe. Nakakatakot isipin na pwedeng mangyari yan ng hindi namamalayan. Ano ba yung mga karaniwang dahilan bakit kaya ito nangyayari? Maraming factors ang pwedeng mag-contribute. Isa na yung minsan sobrang lalim talaga ng pagkakaugat ng mga dating paniniwala sa kultura. Deeply ingrained. Kahit na may conversion ng nangyari, hindi basta-basta nawawala yung worldview na nakasanayan. Nandun pa rin yun. Pangalawa, minsan sa sobrang gustong maging relevant o katanggap-tanggap yung mensahe, nagkakaroon ng mga kompromiso. Baka iniiwasan yung mga mahirap na doktrina. Tulad ng paghuhukom o yung pagiging eksklusibo ni Kristo. Yung mga medyo offensive sa iba. Oo, yung mga ganon, yung mga hard sayings. Pangatlo at napakahalaga nito ay yung kakulangan sa malalim na pagdidisipulo. Baka natutunan yung basic gospel message, oo, pero hindi naunawaan yung buong implikasyon nito sa lahat ng aspeto ng buhay at paniniwala. Kulang sa follow-up, kulang sa pagpapalalim. At ano ang nagiging bunga kapag nagkaroon na ng syncretism sa isang community o sa isang tao? Nako, ang resulta ay isang pananampalatayang mababaw. Hindi nakakapagbago ng tunay na buhay. Parang balat kayo lang. Mga gawaing Kristiyano sa pangalan pero walang kapangyarihan kasi hindi nakaugat sa katotohanan. Mahinang pagdidisipulo kasi hindi na malinaw ang itinuturo. Nagkakahalo-halo na. At yung isa sa pinakadelikado, yung maling katiyakan sa kaligtasan. False assurance. Akala mo ligtas ka na, pero yung pundasyon mo pala halo-halo na. Hindi pala puro ebanghelyo. Dito na siguro papasok yung isa pang magandang metafora mula sa sources. Yung pagtuloy sa lubid, tightrope walk. Ito yung eksaktong hamon, di ba? Paano mo ngayon ibabahagi ang ebanghelyo sa isang kultura? Gagamitin mo yung kanilang wika, yung mga anyo ng sining nila, mga konsepto na pamilyar sa kanila para maintindihan kanila. Pero at the same time, hindi ka naman mahuhulog sa sinkretismo o hindi mo naman isusuko yung mga non-negotiable doctrines. Grabe, para ka nang naglalakad sa alambre. Ang hirap nun. Yan ang esensya ng tunay na contextualization. At tama ka, hindi siya madali. Talagang nangangailangan ito ng malalim na pag-unawa. Hindi lang sa Biblia, kundi pati na rin sa kultura mismo. Kailangan mong aralin pareho.
At higit sa lahat, kailangan ng karunungan at gabay mula sa banal na espiritu. Discernment talaga. Sobrang importante niyan. Ang susi, parati, ay balikan yung mga pangunahing doktrina. Ito yung anchor natin, yung safety net natin, di ba? Ito yung hindi pwedeng isakripisyo. Period. Mula doon, titignan natin alin bang mga kultural na anyo o ekspresyon ang pwedeng maging sasaksyan para dalhin ang ebanghelyo. Alin ang pwedeng gamitin bilang tulay para makakonekta sa mga tao at kasabay nun, alin naman ang dapat iwasan. Yung mga taglay na ang mga paniniwalang salungat sa Biblia o yung mga malamang na magdulot ng kalituhan o syncretism. Kailangan ng matinding pagkilatis. May example ba nito sa Biblia o sa kasaysayan na nagpapakita ng tamang pagbalanse? Yung classic example talaga ay si Apostol Pablo sa Atenas. Hmm. Yung nasa Gawa 17. Nakita niya doon yung altar para sa di kilalang Diyos. Mhm. Anong ginawa niya? Ginamit niya yon bilang starting point, bilang tulay. Sabi niya, itong Diyos na hindi ninyo kilala, pero sinasamba ninyo, siya ang ipapakilala ko sa inyo. Hindi niya sinabing, okay lang yung Diyos ninyo, idagdag nyo na lang si Jesus. Hindi. Malayo doon. Ginamit niya ang isang elemento sa kultura nila para ituro ang tunay na Diyos, ang manlilikha ng lahat, na naguutos niyang pagsisisi at nagtakda ng araw ng paghukom sa pamamagitan ni Jesus, na kanyang binuhay muli. Nag-contextualize siya, pero matibay yung hawak niya sa core doctrines. Hindi siya nagkompromiso. Yun ang modelo. Gets ko na. So, ang layunin pala talaga ay hindi lang para maintindihan ka o maging relevant ka, kundi para sa tunay na pagbabago ng puso at isip na nakaugat sa katotohanan ng Diyos. Eksakto. Yun. Hindi lang relevance ang habol, kundi transformation. Pagbabago. Isang pagbabagong nagmumula sa tamang pagkakakilala sa Diyos at sa kanyang ebanghelyo. Yun ang goal. Okay, kung ganun pala, edi hindi lang pala yung nilalaman o yung what ng turo ang mahalaga. Mahalaga rin pala yung pamamaraan o yung how ng pagtuturo. Kailangan angkop din sa kultura para maging epektibo at yun na, maiwasan yung mga panganib na napag-usapan natin. May mga nabanggit na paraan sa mga material, tama ba? Mga specific methods? Oo, meron. At mahalaga ito kasi kung ang paraan ng pagtuturo mo ay parang dayuhan o hindi natural dun sa kultura, baka hindi tumagos yung mensahe kahit gaano pa ito katotoo. Sayang naman, kailangan nating maging malikhain. At binigyang diin sa sources ang ilang pamamaraan na napatunayang epektibo sa maraming konteksto, lalo na sa mga tinatawag na oral cultures o indigenous settings. Isa rito yung pagsasalaysay ng Biblia ayon sa pagkakasunod-sunod. Chronological Bible storying. Ito ba yung parang pagkukwento ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation? Na parang isang malaking drama o istorya? Sa mga abstract na doktrina o mga hiwa-hiwalay na talata, inilalahad muna yung buong narrative ng Biblia, yung malaking kwento ng creation, fall, redemption, tsaka restoration. Para makita ng mga tao yung big picture ng plano ng Diyos at kung saan sila papasok doon sa kwentong yun. Napakalakas nito lalo na sa mga kulturang mahilig sa kwento. Makaka-relate sila agad. Oo nga, makes sense. Maganda yon. Ano pa? Nabanggit din yata ang musika. Malakas din yun sa kultura natin, di ba? Oo, talagang binigyang diin yung katutubong musika at awit. Alam mo, ang musika, wika yan ng puso eh. Kapag yung mga katotohanan ng pananampalataya ay inilapat sa mga lokal na himig, sa mga ritmo nila, tapos ginagamitan pa ng mga katutubong instrumento, naku mas madali itong matandaan, maisapuso, at nagiging bahagi ng kanilang pagsamba at pang-araw-araw na buhay. Yung teolohiya hindi lang nasa isip, kundi inawit na nila. Mas tumatagos. Parang mas nagiging kanila talaga yung pananampalataya. Hindi parang hiram lang o imported? Ganun nga, at kasama rin dyan yung paggamit ng mga salawikain at lokal na karunungan. Maraming kultura kasama na ang atin, ang mayaman sa mga kasabihan o proverbs na naglalaman ng practical wisdom. Pwedeng gamitin ito bilang mga tulay para ipaliwanag yung mga konsepto sa Biblia sa paraang pamilyar na sa kanila.
Siyempre, kailangan pa rin ng pag-iingat para hindi mabago yung mensahe, pero pwede itong maging effective na starting point for discussion. Interesting. Parang yung ginawa ni Pablo sa Atenas, pero sa mas maliit na scale, gamit yung mga kasabihan natin. May iba pa bang nabanggit na methods? Meron pa, yung dula at sining pangkomunidad. Ito, yung pag-arte ng mga kwento sa Biblia o paglikha ng mga visual arts, sayaw o kahit crafts na nagpapahayag ng mga tema ng pananampalataya. Nagiging mas experiential yung pakatuto. Hindi lang naririnig, kundi nakikita, nararamdaman at nagiging bahagi ng community expression nila. Mas buhay. At panghuli, pero hindi pinakamababa, ay yung talakayan sa komunidad. Community dialogue. Yung sama-samang pag-aral, pagtatanungan, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, hindi lang yung pastor o leader ang laging nagsasalita. Ang buong komunidad ay nagiging aktibong bahagi sa pagtuklas at pag-unawa ng katotohanan. Mas nagkakaroon ng ownership at mas malalim na pagkakaugat yung turo. Ang ganda ng mga pamamaraang ito, ano? Malino na hindi lang pala iisa ang paraan para ituro ang katotohanan ng Diyos. Ang mahalaga talaga ay maging tapat sa mensahe, dun sa ating angkla, habang nagiging malikhain at sensitibo tayo sa kultura para ito'y tunay na maintindihan, matandaan, maisapuso at maisabuhay. At kapag nangyari yon, doon talaga tumitibay ang pananampalataya laban sa pagkaanod at lalo na sa syncretism. Okay, parang ang dami nating napag-usapan na yon. Wow! Kung lalagumin natin, nakita mo natin yung crucial na tension, di ba? Yung pagitan ng pangangailangan para sa doctrinal integrity, yung ating angkla, at yung pangangailangan ding maipahayag ang ebanghelyo sa paraang tunay na makabuluhan sa loob ng isang kultura. Yung agos na kailangan nating i-navigate ng maayos. Naging malinaw din yung mga panig ng doctrinal drift at lalo na ng syncretism kapag hindi tayo naging mapagbantay. Oo. At marahil ang pinakasusing aral dito ay ito, ang katatagan. Nagsisimula talaga yan sa malalim na pagkakaugat doon sa mga di matinag na katotohanan ng Ebanghelyo. Ito yung ating pundasyon, non-negotiable. Pero hindi tayo dapat tumigil doon. Kailangan nating maging matapang, na maging malikhain. Gumamit ng mga pamamaraang angkop sa kultura, syempre pinapatnubayan ng banal na espiritu, para mapalago ang isang pananampalatayang hindi lang totoo, kundi buhay na buhay at tunay na naguugat sa puso ng mga tao at ng kanilang komunidad. Ito yung mahirap pero napakagandang hamon ng contextualization. Mahirap pero sulit. Salamat sa napakalinaw na paglalatag niyan. Talagang marami kaming natutunan. At para sa iyo na sumama sa aming paghimay ngayon, iiwan namin sa iyo ang isang tanong para pagnilayan mo. Kung ang pananampalataya mo ay parang isang hardin na nais mong palaguin sa lupain ng iyong sariling kultura o konteksto, paano mo aalagaan yung mga katutubong halaman, yung mga magaganda at mabubuting aspekto ng iyong kultura na maaaring gamitin ng Diyos kasabay ng pagpapayabong sa bini ng Ebanghelyo? At kasabay nito, paano ka magiging mapagbantay para bunutin yung mga damo ng maling turo o syncretism na maaaring sumakal dito? Ano kaya yung mga kailangang linangin at ano yung mga kailangang iwasto o bunutin? Isang bagay na maaari mong dalhin at pag-isipan.